Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang ating mahabaging Diyos ay may magandang loob. Sa ating inang wika, ang salitang loob kapag binabanggit kaugnay ng damdamin ay hindi lamang bahagi ng tao kung ating iisipin. Magandang loob, busilak na kalooban, kaloob-looban ng nilalang ay mga salitang kumakatawan sa buong katauhan. Ibig sabihin kung ano ang loobin, ayun din ang katotohanan at kabuuan upang ang bawat isa ay kilalanin. Kung ano ang nasa loob ko, ayun din ang magsasabi kung sino ako, ang katotohanan ng aking pagkatao. Kaya nga minsan ay mahirap pumasok sa ating mga kalooban, harapin ang mga tunay na damdamin na dooy nananahan. Maaaring nakakatakot baka kung ano ang matuklasan. Mga katotohanang ayaw aminin, itinatanggi, inililihim. Ano nga ba ang doon sa mga silid ng puso ay nakatago? Tulad ng saradong pinto, walang sino man ang maaaring doon ay kumatok at tumungo. Walang kapwang maaaring pumasok upang maging bahagi ng kaluluwa at mga tunay na mukha ng nakakubling sarili. Ngunit ang salmong awitin natin ay may ipinahihiwatig, isang pagbubunyag na ang Diyos nalalaman ang hindi maihayag na mga laman ng ating dibdib. Kaya ang umaawit ay nagsatinig na ang puon ay may malaking pag-ibig. Kaya't nabanggit sa kanyang pahayag, ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pagmamahal niya at habag. Sino nga ba ang Panginoon? Sa tanong na ito, ang laman ng kalooban ng may kapal ang tanging tutugon. Sabi ng ating awitin, ang ating mahabaging Diyos ay may magandang loobin. Siya ay puno ng awa sa sansinukob mula pa ng kanyang likhain. Sinundan pa ng awit ng pagpapakilala kung gaano ang may kapal ay totoong dakila. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi nagtatagal, hindi kinikimkim. Totoong minsan ang may kapal ay nagagalit. Siya ay nag-aapoy kung ang tao ay may ibang Diyos-Diyosan sa kanya ay ipinapalit. Kung ang mga kasalanan ay nagiging paulit-ulit, umaalipin sa kanyang nilikhang minamahal at pagdurusa ang sinasapit. Galit ang Diyos sa kasalanan, ngunit ang makasalanan ay nais pa rin niyang bigyan ng kaligtasan. Galit ang makapangyarihan sa kamalian ng tao, ngunit nilalang ay minamahal at pinapanuto. Ang totoong kalaban ay ang may akda ng kasamaan, hindi yaong mga nilalang na bumabagsak dahil sa kahinaan. Kaya nga sa Ebanghelyo, galit si Jesus sa kasalanang ginagawa sa loob ng templo. Itinaob niya ang mga mesang palitan ng salapi, itinaboy ang mga hayop, tupa, baka at kalapati. Laban sa sala, puso niya ay nag-alab. Ngunit sa mga nilalang, siya ay puno pa rin ng habag. Kaya nga sa krus, siya rin ay nagwika, Ama, patawarin mo na sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ito ang kagandahang loob ng Kristong dakila. Wala siyang iniisip na masama laban sa mga taong ang ama niya ang lumikha. Kaya nga sa ating kalooban, ang Mesiyas ay anyayahan. Lahat ng lihim doon ay kanya nang nalalaman. Ngunit gayon paman, hindi tayo hinuhusgahan. Ang tanging nais niya, tayo ay alayan ng kapatawaran. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.